Marami na tayong ikinumpara kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Halos lahat ng mga umuusbong na bagitong boksingero ay gusto nating maging susunod na People's Champ. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, sa daming mga Filipino boxers na rin ang dumaan, hanggang ngayon ay wala pa rin tayong nasisilayan na susunod sa yapak ng Pacman. Pero sa video ito mga kaboksing ay pag-uusapan natin ang boksingerong itinadhana nga ba? Siya na ba ang ating hinihintay? O katulad lang rin siya ng ibang boksingero na nabigo sa kanilang pangarap? Tubong General Trias Cavite, ang 22 anyos na si Kenneth Louver. Agad na pinag-usapan si Kenneth Louver nang lumabas ang video ng laban niya sa isang tournament dahil sa pinakitang galawan nito. Nasilayan ng maraming Filipino boxing fans na parang na-reincarnate ang batang Manny Pacquiao sa katauhan ni Kenneth Louver. Pero marami pa rin ang hindi kumbinsido dahil magaling lang daw sapagkat mga local boxers ang nakakalaban. Pero kapag ito daw ay dinayo sa ibang bansa, ay matutulad lang rin sa iba nating kababayang boksingero na natalo at na-knockout pa. Pero mukhang nagkamali yata ang pagtansya nila dito kay Kenneth Louver dahil habang tumatagal ay mas lalo itong gumagaling. Knockout ang inabot kay Kenneth Louver ng undefeated at kapwa prospect na si James Pagaling. Nasubukan ng tibay ni Kenneth Louver sa labang ito dahil kumukonekta rin ng mga solidong suntok galing sa kalaban. Kung hindi nga lang matibay itong si Louver ay malamang tumiklop na ito. May lakas din talaga ang batang ito at sa kanyang batang karir ay hindi na ito bara-bara kung lumaban. Pinag-aaralan ng galawan ng kalaban at aatake sa tamang tiyempo at panahon. Sumunod naman na laban ni Kenneth Louver ang laban sa veteranong Pinoy na si Edward Heno. Sa labang ito ay nasubukan ng stamina ni Kenneth Louver na kung saan ay umabot ang laban hanggang sukdulang 12 rounds. Sa labang ito ay pinakita ni Louver na kung hindi mo kayang talunin sa knockout ay talunin mo na lang sa puntusan, at yan ang ginawa niya sa labang ito. At sa wakas ay napalaban na rin sa Japan. Ito kasi ang sinasabi ng marami na kapag dumayo na sa labas ng bansa ay nawawala na ang galing ng mga Filipino boxers, lalong lalo na sa Japan na kung saan ay maraming mga Filipino boxers ang umuuwing luhaan. Pero ibang klaseng mentalidad ang meron ng batang ito. Ayon sa kanya, bababa ka ng boxing ring na buhay o patay. Kung iisipin mo lagi na Pinoy, malakas ang Japan kasi laging napapabagsak yung mga kapwa natin boksingero. Pero i-try natin, ilagay natin sa mindset natin na kaya natin sumabay sa kanila kasi Pinoy tayo. Kasi although napanghihinaan ang loob, pero dapat nandun yung instinct, killer instinct mo na talagang makikipagpukpukan ka, makikipagpatayin ka, bababa ka sa ring na buhay o patay. Unang laban sa Japan ay hinarap ni Kenneth Louver ang Hapon na si Tulio Di Canarudo. Importante ang labang ito dahil nakataya dito ang Oriental and Pacific Boxing Federation title at pwestuhan na rin ito para sa world ranking ng bantamweight division. Sa labang ito ay ginulat ni Kenneth Louver ang Japanese crowd dahil mas matagal pa pala ang parada kaysa sa laban. Wala nang sinayang na segundo si Kabayan. Unang round pa lang ay tinapos agad ang laban. Pinakita ni Kenneth Louver na kahit nasa ang baluarte siya lumaban ay taas no ang kanyang kumpiyansa. Louver now takes center of the ring, opens up with the jab.
Good straight to the face of Tulio. Definitely got his attention. Good opening sequence to para kay Liover. Setting up the momentum. Magandang combinations para rin hindi makaset up yung kalaban niya from Japan. Signs of life from Tulio. Goes for a jab. Another jab from Liover. That is a jab and a straight from Liover. Good setup with the hook. Papasok. And down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon. And that is it. Parang gustong bawian si Kenneth Liover ng mga Hapones dahil pagkaraan ng 3 buwan ay muli itong bumalik sa Japan para harapin ang isa na naman Japanese boxer. Pero sa pagkakataong ito ay mas delikado ang Hapon na makakalaban ni Kenneth Liover. Marami-rami na rin ang nabiktimang mga Pinoy boxers nitong si Keta Kurihara. Isa na nga dyan, ang veteranong si Froilan Saludar. May record 19 wins, 16 knockouts at may 9 na talo. Ang lakas nito ay hindi nalalayo kay Naoya Inoue. May knockout percentage na umaabot na 84%. Kaya kung hindi ka mag-iingat sa Hapon na ito, ay matutulad lang rin sa ibang nakalaban na umuwi ng talunan. Pero sa pagkakataong ito, ay hybrid na Pinoy ang haharapin ni Kurihara. Ito na ang ika-13 laban ni Kenneth Liover sa kanyang professional boxing career. Walang pakialam itong si Kenneth Liover kung malakas ang kalaban. Dahil sa pagsisimula pa lang ng round 1, ay mabilis na umatake ang Pinoy. May kunting gigil, kaya minsan ay nagkakamali sa kanyang mga galaw. Pero kahit na tinatamaan, ay wala itong planong umatras. Bagkus ay parang mas lalong naging agresibo. The thing is, yung sa height difference sila, medyo possible talaga mangyari yung mga headbutts yan. Lalo na they're both, moving forward sabay. Kurihara with a good right there. Again, a lead right. Oh, Liover landing really good punches. landed with a good left over there. Another one. Maganda ang footwork ng batang ito. Ito ang kanyang isang kasanayan na may hahalin tulad kay Manny Pacquiao. Pasok, labas, magalaw sa loob ng ring. Ito ang estilo ni Manny Pacquiao para ma-outbalance ang kalaban. At ito ngayon ang ginagawa ni Kenneth Liover. Relaxed, very patient, very confident dito sa laban ito, which is good. Yeah, he's using his footwork, his in and out, yung in and out, yung labas pasok niya. Yes. But he's really throwing. Is it gonna be count? Yes! Yes. First knockdown of the fight. First that's round good pa lang. Could this be a preview of good things to come for Kenneth Liover? Let's see, it's not over. Hindi na tumitigil si Kenneth Liover. Good. Bilang ulit. That was a clean left. Very clean. Medyo Clean left. Maraming mga taong 30 seconds. left. That's it. Wow! That's it. Yes! Another TKO victory. Very beautiful win for Kenneth Liover. May edad pa lang na 22 anyos, may tapang, may skills itong si Kenneth Liover. Isang malaking bagay din na si Jerry Peñalosa ang may hawak sa batang ito dahil alam naman natin kung ano ang kayang makontribute ng mga Peñalosa. At tapos, nadagdag pa ang isang world-class training and conditioning coach sa katauhan ni Alex Areza. Alam niyo sa totoo lang, yung mga training ni Manny Pacquiao under Alex Areza ay yun din ang training na pinapagawa niya kay Kenneth Liover. Nakatuon ito sa stamina. At ngayong darating na linggo, August 17,
ay muling mapapalaban si Kenneth Llover kontra sa veterano ng Panama na si Luis Concepcion. May record na 40 wins with 29 knockouts at may 9 na talo. Marami nang nakaharap ng mga champion ng mamang ito, kaya isa ito sa magandang pagsubok para kay Kenneth Llover. At kung magiging impresibo ang panalo niya dito, ay posibleng mapalaban agad sa pandaigdigang titulo. Sa ngayon ay rank number 8 ng IBF Bantamweight Division itong si Kenneth Llover. At ang magandang panalo kay Concepcion ang pwedeng maglagay kay Llover sa mas mataas na pwesto. Sa ngayon ay wala pang champion ng IBF sapagkat umakyat si Junto Nakatani sa Super Bantamweight Division.